Naway sa pamagitan ng salita ng Diyos ay mapawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purísima. Santificado Ave Maria Purísima. Santificado Ave Maria Purísima. Santificado Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, dumating na naman po sa sandali ang buong Apostolic Catholic Church upang parangalan po at tunay na tayo mamangha sa ginawa ng Diyos para po sa ating minamahal na mahal na Birheng Maria. Palapakan po natin ang Panginoon. Palapakan din po natin ang ating minamahal na Birhen, ang Inapoon Bato. Viva Inapoon Bato! Viva Inapoon Bato! Viva Inapoon Bato! Napakaganda na marinig po mga kapatid ang sigaw natin o ang ating mga tinig kapag sinasabi nating mabuhay o Viva Inapoon Bato. Nalala ko po nung ako po ay bago pang basbas. Una ko itong narinig noon sa Quezon City Memorial Circle. Nung una, sabi ko, bakit kaya sumisigaw yung mga apo? Pero paunti-unti, habang tumatagal, ay ang sarap isigaw. Tama po ba mga apo? Masarap na ipagbunyi. Masarap na ipagdangal. Masarap na ipagsigawan na ang Apostolic Catholic Church ay nagmamahal sa ina ng Diyos. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. At ang ina ng Diyos, ang ating mahal na Birheng Maria, ay tunay na minahal ng lahat ng tao at lalo't higit ng ating Panginoon at ng Santissima Trinidad dahil po sa kanyang mga katangian. Katangian na kung saan ito ang tinatawag na charisma or charism o sa ibang salita ang virtues ng ating mahal na Birheng Maria, nang ibig sabihin ay siyang mga regalo ng Diyos sa Kanya. Kayo po mga apo, ano ba ang regalo sa atin ng mahal na Ingkong na dapat ipagsigawan? Halimbawa, sino bang apo natin? Teka lang, malabo ang aking mata. Halimbawa, di ba? Kung sinasabi natin, Viva Inapoon Bato, dahil sa kadakilaan o sa virtues ng ating Mama Mary, hindi ba pwedeng halimbawa pasintabi, Viva Carlota? Dahil sa mga katangian ng isang tinatakan na ibinigay ng mahal na Ingkong. At sigurado po ako mga kapatid, na kapag nakita natin sa ating kapwa at tinatakan yung mga katangian na regalo ng mahal na Ingkong o yung mga karisma na binigay sa atin ng mahal na Ingkong, habang sinisigaw natin yung Viva Inapoon Bato, matutuwa rin ang mahal na Ingkong na nakita rin natin sa ating kapwa at tinatakan ang mga katangian o ang mga virtues na ito. Kaya dapat mga mga kapatid at mga tinatakan, mas maganda na sa puso natin ay makita ng Diyos at ng ating kapwa. Hindi man nila isigaw yung Viva para sa atin, pero pag nakatingin sila sa atin, salamat, nakilala ko ang taong ito. Salamat, nakadaupang palad ko ang taong ito. O salamat sa ilang sandali ay ako ay nakaroon ng pagkakataon na makilala siya. Kasi dahil sa kanya, ako ay lumakas ang loob, o dahil sa kanya ako ay nabigyan ng pag-asa. At kung yun ang sasabihin natin sa ating kapwa tinatakal sa mahal na Ingkong, at matutuwa ang Diyos, ang mahal na Ingkong, lalo't pa kaya't higit kung ito ay palagi nating nakikita at kinikilala sa ating manamahal na Birheng Maria. At ito po ang nais ng mahal na Ingkong na matutunan at malaman po natin. At hindi lang para papurihan o bigyan ng
pagkilala at pagpaparangal ang mahal na Birhen dahil sa kanyang mga katangian, kundi dahil kinikilala natin ang Diyos na siyang nagkaloob nito sa Kanya. Muli po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Nang minsan ay ang mahal na Birheng Maria ay dumating kay Santa Elizabeth o dumating sa tahanan ng Santa Elizabeth at ganoon na lamang ang pagkilala ng ng Santa Elizabeth sa mahal na Birheng Maria kung kaya't napaawit ang mahal na Birhen. At doon ay dinakila. Bagamat sinasabi na Santa Elizabeth na ikaw ay dakila, Maria, sapagkat ikaw ay naging ina ng Diyos. Pero magaling po si Mama Mary. Sapagkat hindi lang magaling, siya rin ay marunong, may dunong, may wisdom. Sapagkat sabi niya, higit at walang kapantay ang kadakilaan ng Diyos. Higit sa lahat at walang katulad ang kanyang greatness. At makikita natin dito na ang katangian ng mahal na Birhen ay ang tinatawag nating kapakumbabaan. Kapakumbabaan na sa kabila na siya ay pinili ng Diyos na kanyang maging ina. Pero sinasabi niya, hindi ako. Hindi dahil sa maganda ang boses ko, hindi dahil sa maganda ang mukha ko, o hindi dahil sa umoo ako. Kaya sinasabi ni Elizabeth ang bagay na yon. Ngunit sabi ng mahal na Birhen, nangyari ito sa akin dahil sa Diyos. Nangyari itong magandang bagay sa buhay ko dahil kinaawaan ng Diyos ang isang tao na tulad ko. Nangyari ang lahat ng ito sa akin sapagkat ang kanyang abang alipin, the handmaid of the Lord, ay kanyang itinaas upang lalong maidakila pa ang Panginoon. The humility of the Blessed Virgin Mary. Nasa kabila ng greatness na ibinigay sa kanya, she remained to be humble. At dahil sa kanyang pagtataas sa Diyos, lalo naman ang Diyos na natuwa. Alam niyo po yon? Lalo naman ang Ama ay natuwa. Lalo naman ang ikalawang persona ng Diyos ay natuwa. Lalo naman ang Espiritu Santo ay natuwa. Kasi habang itinataas ang mahal na Birhen, masigit niyang binibigay sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri. Ibig sabihin, mga anak, mga kapwa tinatakan, mga pare, alam ng mahal na Birhen kung sino siya at alam din ng mahal na Birhen kung sino ang Diyos. At ito po, mga kapatid, ang nais ng mahal na Ingkong na palaging maging, sabi nga, take home natin sa ating pagsisimba sa araw na ito. Kilala mo kung sino ka at kilala mo kung sino ang Diyos na nagpala sa iyo. Kapag hindi yan nawala sa isip natin, sigurado po, mga kapatid, tatawagin ka ring dakila kasi may dunong, may talino, at may pagpaparangal sa Diyos. Yun po ang sa mahal na Birhen. Pero ang ating gospel, mga kapatid, sabi nga, at the opposite. Sabi ng mga alagad, wow, ang galing. Ito na nga ang Mesiyas. Ang galing mo, Pedro. Nakuha mo na siya nga ang tagapagligtas. He is the Messiah. Ang Kristo, ang inaasahan ng Israel. At dahil siya ang Kristo, sa kanilang inaasahan ng Israel, naglaro na ang isip nila kung ano-ano nang tumakbo. Para bang kapag may business na mangyayari, sabi nga, wala pa,
hindi pa nangingitlog, hindi pa nangingitlog, binibilang na raw po ang itlog. Ibig sabihin, marami lang tumatakbo sa isip natin. At ganoon din sa mga alagad, sabi nila, siguro kapag siya ang hari na, kapag siya na yung pinakadakila, kapag siya na yung pinakamagaling, katulad ni Haring David, sino kaya sa ating 12 ang tatawagin ding dakila or great? Siguro sabi ni Pedro, ako yon. Bakit? Kasi ako yung nakasagot na siya ang Mesiyas. Siguro sabi ni Juan, Evangelista, ako yon. Kasi kasama ng kapatid ko, kasi iniwanan namin yung aming business para kay Kristo. Siguro sabi rin ni Andres, o kapatid na Pedro, hinay-hinay lang, tandaan mo, ako ang nagaya sa iyo. Ako ang nagpakilala sa iyo kay Kristo. O siguro sabi ni Felipe, teka lang, sabi ni Jesus, narito ang dakila ng Israel, kaya pwede si Nathaniel, si Bartolome. At siguro sabi rin ni Judas Iscariote, ako yung pinaka magaling dito. Ako ang dapat dakila kapag Kristo na si Jesus. Alin kaya tayo doon, mga apo? Marami pong apostol sa labas. Sabi ng Panginoon, ano bang pinag-uusapan nyo? Kayo na pa kayo naririnig. Siyempre nahiya sila. Di ba? Nahiya ang mga apostol. Pero alam ng Panginoon kung ano ang kanilang nasa isip. Kahit ang sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang nais na maging dakila, ay dapat handang maglingkod. Tingnan nyo yung mga apostol sa labas. Almost 12 sila kasama ang Apostol Pablo. Makikita mo, yan ang imahe ng kanilang kamatayan. Yung isa, pinako sa krus, patiwarik. Yung isa, pinako sa krus, naka-ekis. Yung isa, pinalakol. Yung isa, tinanggalan ng buong mukha, parang face-off. Pero nung una, hindi nila alam yun ang mangyayari. Sabagat sa kanilang tingin at sa kanilang isip, bagamat sinabi na Jesus na ang Mesiyas, ang anak ng tao, ay hindi papansinin, aalimurain, ikukulong, pahihirapan, papatayin, at muling mabubuhay. Pero sabi nga sa mga estudyante, minsan kahit ilang beses ituro ng guro, hindi pa rin makuha ng mga estudyante. But ang Panginoon ay very patient. Nais niyang alam sa kanila, ipakita sa kanila na kung gusto ninyong makasama sa mga the best, sa mga the greatest ng kaharian ng Diyos, dapat unang-una marunong kayong maglingkod. At yun ang ipinakita ng Panginoon noon sa Holy Thursday. Noong panahon na kung saan ay ipinakita ng Panginoong Jesucristo na dapat ay hugasan ng bawat isa ang paa ng kapwa-alagad. Na kung paanong ipinakita ng Panginoon ang paghuhugas ng paa at ang paglilingkod sa kanyang mga estudyante. Siya bilang guro, ang sabi niya, ganito rin ang gawin ninyo. Sa pamamagitan ng inyong paglilingkod, sa pamamagitan ng inyong servanthood, sa pamamagitan ng inyong pagmamalasakit sa iba, naroon ang inyong hinahanap
na kadakilaan, kagalingan, at pagiging number 1. Tayo po ay sabi nga, gusto ng tao yung palaging 1. Yung the best, pinakamaganda, pinakamaayos, yung pinaka. Kaya nga sa isang pag-aaral, nakalipas lamang ang Paris Olympics, yung silver medalist daw po ay mas malungkot kumpara sa bronze medalist. Bakit? Diba mayroong gold medalist, silver medalist, and bronze medalist. Kapag kinausap mo yung bronze medalist, sasabihin niya, masaya ako. Bakit? Kasi ang daming hindi nakapasok, at least nakatungtong ako sa podium na ito. Kahit siya ay pang top 3. Pero yung pang top 2, yung silver medalist, pag nakita niyang mukha, malungkot. Bakit? Sabi niya, sayang, konti na lang. Top 1 na ako. Konting, sabi nga, konting sikap na lang. Kung hindi lang siguro ako nagkamali, kung hindi ganito, ganyan, kung ano nangyari, dapat ako na yung gold medalist. Para sa kanya, dapat ako yung gold medalist. Hindi lang ako silver medalist. Bakit mga kapatid? Kasi nais ng tao na makuha ang pagkilala ng gold medalist. Archbishop, pasama po ba na maghangad ng kadakilaan para sa sarili? Ang totoo mga kapatid, it is a motivation na magkaroon tayo ng paghahangad na maging maayos, na maging maganda, na maging maayos ang ating buhay, ang ating sarili. Pero, ang nangyayari, mga kapatid, nakikita natin yung kawalan kaysa yung mayroon tayo. Nakikita natin na kulang ako hindi sapat dapat gantong ginawa ko kaysa sa, ay salamat sa Panginoon, salamat sa mahal na ingkong, binigyan niya akong lakas, nagawa ko, na sa kabila ng nahirapan ako, naka-silver medal pa rin ako. Anong mayroon? At ang nais ito ng Panginoon at ang nais ng ating mahal na ingkong, na ginawa ng mahal na Birhen, mayroong contentment, mayroong pagpapasalamat, at mayroong pagkilala sa grasya na ibinigay ng Diyos sa Kanya. At ganoon din sa ating mga kapwa at tinatakan, mga kapatid. Minsan sinasabi natin, sana all mayaman, sana all nakapunta sa ganito, sana all top 1, sana all, lahat na lang, sana all. Pero nakakalimutan natin na i-celebrate natin, wow, salamat sa Diyos. Apo, ang galing mo naman, salamat sa mahal na ingkong, pinakita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Pero yung taong walang pagpapasalamat at pagpapakumbaba at pagkilala, sabihin niya, oh, tsamba. Nandaya yan. Ganto ginawa niyan. Gumawa niya ng kung ano-anong bagay. At ano nangyayari, mga kapatid? Mayroong hinanakit. May nagtatago na isang bagay na hindi maganda. Na kapag hindi natuwid o hindi na correct, lumalaki, lumalago, hanggang sa hindi mapansin ng tinatakan o ng isang tao na kinakain na siya nito. Kaya very important, mga kapatid, para sa ating mga nagbabanal. Lahat naman tayo nagbabanal, di ba? Bagamat hindi perfect o paiba-iba, minsan ganito, minsan ganyan, lahat tayo nagpupursige na makasunod sa kalooban ng mahal na ingkong. Na gusto ko ako magsimba palagi.
Gusto ko ako ay makapagbigay palagi kasi ito ang nais ng mahal na Ingkong para sa akin. Nawa, yun din ang ating purpose. Para sa Diyos. Para sa kadakilaan ng Diyos. Sa kabutihan ng aking kapwa. Sa kagandahan ng aking simbahan. Yun dapat ang purpose natin. Pero kung ang purpose natin ay ako muna, yung sa akin lang, yung gusto ko lang, nalala ko pa nung ako ay nag-aaral nung high school, ang turo sa amin ng isang paring eswita, si Padre Rutia, sumalangit ang kanyang kaluluwa. Hindi siya magaling mag-Tagalog pero marunong siya mag-English. Sabi niya, pag nakikita niya kaming nakapila tapos nag-uunahan kasi kukuha na ng merienda, ng recess, sa makapadaan si Padre, sasabihin niya, ops, 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 ops. What did I tell you? You first, me last. You first, me last. Sabi niya, di ba ang turo ko, mauna ang kapwa mo bago ka. Mauna ang kapakanan ng iyong kapwa bago yung sayo. Isipin mo yung kapakanan ng iba, yung bago sayo. Isipin mo ang kabutihan ng iba bago yung kabutihan mo. That was lagpas ng 30 years ago. Ilang taon na ba ako ngayon? Pero kasi ngayon, mga kapatid, dapat yung pinakamataas na view, pinakamaraming likes, pinakaganto, pinakamagandang, kung ano mang mga bagay na na sinasabi natin kapag konti, ay down na ako, hindi ako gusto ng mga tao. Nakadepende ang ating kasiyahan sa kung anong ibibigay ng iba. Well, tama naman yun. But then again, mga kapatid, kapag ang iba ang inasahan natin, palagi mo talagang may kulang. Palagi po talagang hindi kompleto. Palagi po talagang hindi sapat. Kaya tinuturo tayo ng mahal na Birhen sa araw na ito na palaging tumingin sa Diyos, na palaging umasa sa Diyos, na makita natin na tayo ay wala at ang Diyos ang mayroon. Na tayo ay nagkakasala at ang Diyos ay nagpapatawad at nagpapala. Na kahit na anuman ang ating gawin, ang Diyos pa rin ang siyang dakila at sa Kanya pa rin nanggagaling ang lahat ng awa at ang lahat ng pagpapala. Sa Diyos lahat, mga kapatid. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto nyong maging dakila, dapat marunong kayong maglingkod. Nakita nyo ang batang ito? Anong sabi ng Panginoon? Kung sino sa inyo ang mayroong katulad ng batang ito at tumatanggap sa batang ito, tinatanggap niya rin ako at tinatanggap niya rin ang nagsugo sa akin. At sa mata ng Diyos ay dakila ang taong ito. Bakit? Anong mayroon sa bata, mga kapatid? Bishop, makulit yung anak ko Iba yung dating ng anak ko. Ano ba mayroon sa bata, mga kapatid? Ang bata, there is this innocence. There is this trust na sa Diyos o sa magulang lang umaasa. At ang nais ng mahal na Ingkong, anong sabi ng kanta? Umasa kang sa Diyos. Okay na magtuloy, hindi ko nakalimutan ko. Ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan at pangarap po ay makakamtan. Trust in the Lord. Ano pang mayroon ng mga bata? Pag nawala ka, ma, kahit nga malaki na pagdating ng bahay, ma, kuya, nasan si mama? Nasan si papa? Always looking sa parents natin. At ang nais ng Panginoon ng ating mahal na Ingkong,
Anak, nandito ako. May problema ka, hanapin mo ako. Anak, nandito ako. May kasiyahan ka, ikwento mo sa akin. May dinaramdam ka, ikwento mo sa akin. May pangarap ka, ikwento mo sa akin. Kaya alam nyo, napakaganda ng Blessed Sacrament Devotion. Dapat at least once a week, meron tayong devotion sa Blessed Sacrament. Bakit? Kasi doon ikakwento natin lahat. Sinasabi natin, bagamat ako'y mayroon, pero ito'y baliwala kumpara sa mayroon ng Diyos. At kahit na mayroon akong maganda, sa Diyos ay mas maganda na magagaling sa Kanya. Tulad ng isang batang hahanap-hanapin palagi ang kanyang magulang, sapagkat sabi niya, sa magulang lang ako aasa palagi. At ito ang mayroong katangian, ang mahal na Birheng Maria, na sinasabi ni Kristo na dapat ay mayroon kayo. Ulitin ko po mga kapatid, mga kapwa tinatakan. Marami tayong gusto. Gusto mo maging dakila? Maglingkod ka muna. Gusto mong maging number 1? Maging huli ka muna. Diba? Yung mga athlete, pag in-interview sila, paano ka naging number 1? Kasi pag-practice, huli na akong umuuwi. Ginagawa ko ang lahat para ma-perfect ko ang lahat ng aking gawain. Nais ng Panginoon na kung gusto mong mauna, dapat matuto kang mahuli. Kung gusto mo na mabuhay ng masagana, dapat matuto kang araw-araw ikaw ay mamatay. Archbishop, ano yun? Ba't araw-araw mamatay? Anong sabi ng Panginoong Kristo? Deny yourself daily. Ano yun? Mga kapatid na nagbabanal. Nagbabanal tayo, hindi lang dahil gusto natin magsimba, gusto natin magrosaryo, gusto natin magbigay. Sinasabi natin sa ating pagbabanal na araw-araw, mahal na ingkong, yung pangit sa akin, unti-unting namamatay. Araw-araw, mahal na ingkong, yung hindi maganda sa buhay ko, unti-unting nawawala. Araw-araw, mahal na ingkong, mawala na yung gusto ko. Bagkus ang mabuhay sa akin palagi ay kung ano po ang gusto ninyo at nais ninyo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ibig sabihin pala ng kadakilaan ay hindi sinasabi na huwag kayo mag-aspire ng mabuti, kundi mag-aspire tayo na palagi ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin sa lahat ng ating gawain ang mahal na ingkong. Kasama natin sa lahat ng ating pangarap ang Diyos. Kasama natin sa lahat ng ating mithiin ang kalooban ng Diyos. Katulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria. At kapag yun ay nangyari at nagawa, hindi man isigaw na biba yung pangalan mo, pero sa puso ng Diyos, hindi niya nakakalimutan at ang Diyos ang siyang maglalagay ng korona ng pagpapala sa buhay mo. Ave Maria Purissima, sa pangalan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating awit